Dito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong Basahin natin ang Juan, Kabanata 4, John 4, verses 1 to 15. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo ay hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na binigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil siya'y napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon, halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila ay bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalo. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom. Gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Sumagot si Jesus, "Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Yung talata po. Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli." Pagpalain po ng Diyos ang kanyang pong salita, makapunso tayo. Sa susunod po ay mabuting siguro ay mga matatanda din ang kakanta noon. Yes, Jesus loves me. Amen, ano? Totoo pong yan ang isang bagay na nabibigay sa atin ng pag-asa at kalakasan magpatuloy sa buhay na ito dahil mahal tayo ni Jesus. Amen ba? Yes. Seeing the world through the eyes of faith. By the way, naalala ko po yung announcement kanina tungkol sa October 1 na event sa Cuneta, Astro. Niisip ko lang, yung mga mahilig ko dito sa basketball, tayo mga kalalakihan, bakit hindi gamitin niyang pagkakataon to invite one, sabi nga natin win one, train one. Pero ikaw ang magbabayad. Mag-iimbita ka ng kaibigan mo, mahilig sa basketball, sasama mo, ikaw ang magbabayad ng kanyang registration fee. Kasi ito po ay more on mga testimonies. Mga patutuho ito ng mga manlalaro, especially ho ng ating kagalang-galang na Senador Manny Pacquiao sa naging marahil buhay niya at kung paano siya dinala ng Panginoon sa estadong ito. And I think ito ay isang magandang privilege. By the way, kahapon po ay nasa isang mahalagang meeting kami tungkol po sa sipag. Ito ho yung simula ng pag-asa. Sa mga 800,000 or ang sabi ko kasi nasa mga ang drug dependence daw ho dito sa Pilipinas nasa mga 3 milyon. Yun ho ay estimated lamang numbers na kasi kung tayo ho ay mga 100 billion, imagine mo ninyo yung 3 milyong drug addict. Hindi lang ho yun kasi yun ho ay 2006 pa daw na datos o data.
So, kung iisipin niyo ngayon, kung yan ho ay ang rate po niyan, kada isang adik ay nanganganak halimbawa ng isa, halimbawa yung nadadagdagan. So, siguro baka nasa mga hihigit pa sa 5 milyon. Eh ngayon, ang maganda ho nito, nagkaroon ho ng MOA, ng Memorandum of Agreement ng ating gobyerno sa ating grupo, ng Ebangheliko, na sagipin ang kalagayan ng ating mga kababayan ito. Doon po sa likod mamaya, kung gusto ko nyo mag-fill up. Ang request po dito, kung maaari mga lalaki, yung capable po kayo to teach, kasi yung ito ay mag-handle ho kayo ng group. Ito ho ay by group. Kasama ho ang pamilya ng mga drug dependents. Hindi sila ho i-required na sumama. Halimbawa, magulang, anak, yung kapatid, sila ho ay required sumama sa groupings. So, 8 kada isang facilitator. So, kung dito ho sa ating barangay ay may 200 sumuko, i-divide ho yan sa bawat facilitator. Dito ho sa Lipa ay nasa mga 3,400 ho ang surrenderies. Ang gusto lang ho natin sana dito ay gaya ho ng ating tema, seeing the world to the eyes of God. Ano kaya ang magagawa ng at least ng isa tayo, yung New Hope Church, to reach out sa mga kababayan natin. And then, may listahan din po tayo diyan yung mga relatives ng mga OFWs, mga kapatid, kung pwede, pakilista po doon. Malaman po kung sino po sa inyo interesado na maglagay dito ng OFW Center para makatulong po tayo sa ating mga kababayan, kabarangay, kalipenyo, na may problema sa ibang bansa, na pwede ho silang tumulog sa atin, at tayo ho ay may access sa POAA, DFA, Department of Foreign Affairs, OWA, para po tayo makatulong. So ito po yung magandang opportunity sa ating mga kapatid dahil naniniwala po ako na ito ho ay parang isang kamay, sabi is an arm of the church to reach out to other people using our community involvement. So, let's pray for this at sana po ay inikayat po kayo na mag-involve dahil ito ho ay ministeryo, it's a ministry. Ipag-pray ho ninyo, hindi ho yung, kumbaga hindi ho ito isang parang gawain lang na pag minsan nagawa, wala na. Ito po ay tuloy-tuloy natin gagawin. So ito po ang ating tema for this month. Ang ating pong paksa, recognizing the real needs. Pakibasa po ninyo. Ang pagkilala sa tunay na pangangailangan dito po sa ating binasa. Tayo po yung manalangin. Lord, marami pong salamat sa mga opportunities na binubukas ninyo sa amin. Alam namin, kung tutusin, we are not worthy to serve you. Sino nga ba kami? Kaya mong gumamit ng anghel para kumilos sa mga tao, gumawa ng mga himala at iba pa. Pero salamat. Sa aba namin ng mga tao na may mga kahinaan at limitasyon, mahal mo kami. Niligtas mo kami at binigyan mo kami ng pagkakataon. Pakilala rin si Jesus sa iba. Salamat sa pagkakataon ito na nakita rin namin kahit sa mga batang paslit na umaawit ng Jesus loves me. Nawa sa mura nilang edad na ito, ma-realize na nila sa pamamagitan din namin matatanda sa iglesia na totoong mahal kami ng Panginoon. Yun ho ang nagsusustain sa amin para magpatuloy sa buhay na ito dahil despite po sa mga hindrances and difficulties in life, we know that you love us so much. At ito po ang pag-asa namin sa buhay na ito. Kahit na, sabi nga, talikuran na kami ng lahat. Kahit minsan ng mga kamag-anak, kaibigan, at ng kahit na sino. Pero salamat, ikaw ang Diyos na mananatiling kasama namin hanggang sa wakas ng panahon. And to this, Lord, we bring you back the glory and praise in Jesus' name. Amen. Okay, so ito po ang ating pagbubulayan, pagkilala sa tunay na pangangailangan. Sino po dito ang walang pangangailangan? Siguro naman, walang. Lahat po tayo ay may pangangailangan. Kaya lang, ang tanong ay ito. Ang tunay ba nating pangangailangan ay alam natin? Kasi meron po tayong tinatawag na pangangailangan ayon sa ating pong nakikitang kailangan. Halimbawa, kailangan po ang bagong damit, kailangan po ang bagong cellphone, kailangan po ang bagong sapatos, ay hindi pwedeng bagong asawa.
bagong mga kagamitan at kung ano-ano. So sabihin natin sabihin, kailangan pong bago. Now, ang mahalagang tanong po ay ito, do we really need that? Yun ho ba'y talagang kailangan natin? Ito ho ang mahalagang bahagi ng ating pag-uusapan kasi ang ating nga hong paksa, recognizing the real o true needs. Okay? So, ano po ang kalagayan ng ating pag-aaralan? Mga kapatid, kung naalala mo ninyo noong nakaraan, pinag-usapan natin si Jesus at saka yung lalaking bulag. Jesus and the blind man. Ang lalaking bulag, si Jesus. Makikita po natin doon na yung bulag na lalaki na sinasabing sa kapangyarihan ng Diyos kaya siya ay bulag para mahayag daw ang kapangyarihan ng Diyos. Dito naman makikita natin kung paano ginamit uli ni Jesus ang isang tagpo. Ito ho isang pangkaraniwang kwento sa buhay ng ating Panginoon. Pero dito ho natin makikita kung paano ho ang kanyang buhay ay mayroong tinatawag na significance o kahalagahan sa mga taong nakapaligid sa kanya upang maunawaan ano ang plano o layunin ni Jesus. So ito ho yung tagpo, yung babaeng Samaritana. Kung matatandaan nyo sa chapter 3 po ng John, dito ho nakausap ni Jesus si Nicodemo, ang isang Pariseo na takot pang lumantad sapagkat ibig niyang malaman kung sino talaga si Jesus, ano ang kanyang plano, ano ang kanyang daladalang mensahe. Nag-aalala siya dahil po siya isang religious leader. Ito ho ang kasunod na istorya dahil si Jesus ho ay patuloy na nagmimisteryo sa mga tao. At atin pong pag-aralan ang 4 na P, or peace. Ito yung Pantawid Pamilyang Pilipino. Ito ho ay may kinalaman sa 4 na P. Plano, pag-abot, pagpapakumbaba, at pagtotoo. Basahin nga po natin. Okay. Salamat po. Tingnan po natin ang mga bagay na ito. Una, sa punto mong ito, ano ho ang makikita natin? Kasi ayon ho doon sa talatang 22 ng chapter 3, nagkaroon ho ng parang conflict doon dahil yun ho mga alagad ni Juan Bautista, John the Baptist, ay nakita ho nila na yung Jesus at yung kanyang mga alagad nagbabautismo. Na meron ho silang nakatalo na sabi nga yung mga Hudyo. Siguro parang bang sinusulsulan na, bakit yun, nagbabautismo? Ay, hindi naman yung kasama. So nagkaroon ho dito ng conflict. Kumbaga ay napapansin ho nyo doon na marahil yung mga alagad ni Juan ay nagkakaroon ho ng, sabihin natin ay pagkahili na bakit ho mas marami pa ang tila lumalapit at nagpapabautismo kay Jesus kaysa kay Juan na Bautista o siyang John the Baptist na nagbabautismo tungkol ho sa tinatawag ho nating turo ng pagsisisi o repentance. So, ganun nga po nangyari. Kaya dito ho sa tagpong ito, ang sabi ho doon ay nang ito'y malaman ni Jesus, sabi sa verse 3, siya ho'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. And then verse 4, ngunit kailangan sa Samaria siya dumaan. So minabuti ho ni Jesus na tumungo na lang sa Galilea, the northern part ng Palestine. Ito ho yung Judea, and then Samaria, and then yun hong Galilea. At ano ho ang ating makikita ho dito? Hindi karaniwang dumadaan ang mga Hudyo sa Samaria. Okay. Bakit kaya ho ang ating unang P ay plano? Bakit doon dumaan ang ating Panginoon? Okay? Bakit? Ganito ho ang kalagayan niya. So sabi ito nga ho, nandito sila. Okay? Ang Panginoong Jesus. Ngayon, nung magkaroon ho ng problema, pagtatalo sa mga alagad ni Juan, pumunta sila ng Galilea. Ngayon, ito hong daang ito may guhit na pula, yan ho yung karaniwang dinadaanan ng mga Pariseo, yung mga religious leaders. Hindi ho sila dumadaan ng Samaria. Sabihin ninyo, bakit kaya? Anong problema at hindi sila dumadaan doon? Problema ho kasi may istorya ho ang mga Samaritan, mga Samarians. Sila ho, noong around 720 BC,
5 taon na nakaraan. Ito ho kasi yung sa northern part ng Israel, nung magkaroon ho ng pagkakahati dahil ho sa nangyari sa buhay ni Solomon, na-split ho ang Israel, ang bayan, may northern part, may southern part. Ito ho mga taga-Samaria, doon ho sila, kaya tinatawag din ho ang northern part na Samaria, ay nagkaroon ho sila ng, kung tawagin ho, ay pakiki-intermarriage o pakikipamatok sa mga hindi mananampalataya na katulad nila. At sabihin natin, hindi mananampalataya, non-Jewish people, non-Israelites. At yun ho ay isa sa hindi ginagawa ng mga Hudyo, ng mga Israelita. Pero sila ho ay nagkaroon ng ganong karanasan. Kaya ho, yung mga nasa southern part, o yung tinatawag natin Jerusalem, ay nagkaroon ho sila ng negatibong pananaw sa mga Samarians, sa mga Israelita na taga-Samaria. So ito'y kababayan din nila. Kumbaga parang mga, ganito, siguro sa atin kumbaga parang kung mga Pilipino tayo, nagkakaroon tayo ng diskriminasyon. Ano? Halimbawa, ito ho ay hindi naman natin sinasabing totoo, pero ito yung diskriminasyon. Pag sinabi natin, halimbawa ay mangyan, iba ho ang dating niya. Pag sinabi ho natin ita, iba ang dating niya. Pag sinabi natin halimbawa ay ibang mga tribo o kaya sa pamagitan ng relihiyon, Kristiyano at Muslim, may diskriminasyon ho yan. Kaya, yan ho ang nagiging dahilan kung bakit itong mga religious leaders hindi sila dumadaan sa Samaria. So ano po ang gusto kong sabihin dito mga kapatid? Saan pumasok yung plano? Dito ho sa chapter 4, chapter 4 nga, ng verse 4 ng Juan 4, sinabi ho doon, ngunit kailangan sa Samaria, dumaan si Jesus. Ito ho naman ang dinaanan ni Jesus. Sumura mula ho doon sa kanilang pinanggalingan sa Judea, doon ho talagang tinumbok ni Jesus sa Samaria. Doon ho ito yung sika, yung Jacob's well, yung balon ni Jacob, bago patungong Galilea. Sinadya ho niyan yung ang daanan. May nagsasabi na marahil ang isip ni Jesus, yun ang pinakamaikling daan. Tama. Shortcut. Doon na, kaysa iikot pa. Pero bakit niya sinadya? Hindi ho palagay ko dahil shortcut. Mayroon ho yung mas malalim na kahulugan. Yung ayaw puntahan ng iba, ito yung mga tao na medyo ang dating righteous dan daw attitude, yung mga, naku po, hindi ako didikit sa mga yan. Ang mga yan ay pagkakasasama ng mga ugali. Ang mga yan ay ganito. Naku, kami, banal kami. Ang aming pamilya ay napaka-banal, napaka-linis namin. Hindi kami pwedeng dumikit sa mga ganitong klaseng tao. Kapatid, nakalulungkot sapagkat kahit tayong mga mananampalataya, meron tayong diskriminasyon. Sinisilip natin ang mali ng iba, pero ang sarili natin mali, hindi natin makita. Ang ginagawa natin ay nililinis natin ang ating sarili sa harapan ng iba, pero alam ng iba na siyempre may dungis din tayo. Kaya lang, siyempre, yun nga, righteous than thou attitude. Mas banal ako sa iyo, kapatid. Di hamak. Mas magaling ako sa iyo. Mas marami akong alam sa Biblia. Mas naninindigan ako sa Biblia. Nakakalungkot sapagkat kahit saang simbahan, iglesia, ay nakakakita tayo ng mga ganyan. Sabi nga nakakaranas tayong mag-discriminate kung hindi man tayo ang direct na nang-discriminate sa iba. Ang nais kong sabihin dito mga kapatid ay sinadya ni Jesus dumaan ng Samaria upang katagin ang isang tao na sinadya niyang kausapin. Yun ho ang totoo. Hindi ho ito aksidente. Hindi ho ito nagkataon. Sinadya ni Jesus ito. Not unless kung paniniwalaan natin, ito ho ay nagkataon lamang. Pero gaya ng sinasabi ko sa inyo, hindi ho ito nagkataon lamang. Ang tanong sa atin ay, tayo po ba ay may mga sinasadyang paraan para tayo ho ay makakonect sa mga tao upang magkaroon tayo ng pagkakataon na sa kanila ay mailapit ang ating mensahe? Kaya ho ay
Baka sabihin natin, o bakit ba tayo pumapasok dito sa mga katulad itong SIPAG, itong OFWs? Kasi mga kapatid, sa totoo, hindi naman po madaling mangatok ng mga bahay. Naranasan na po natin yan. Dala po natin ang Biblia, nangangatok tayo ng bahay na may bahay. Sinasabi ng iba, sino ba kayo? Kami hindi magbabahagi ng Ebanghelyo. Hindi ho gayong kadali. Yung ginagawa ho ng ating mga kapatid na nangangaral sa palengke, hindi madali yun. Alam niyo kasi ang unang impresyon pag ganon, kaya minsan mahirap. Ibang relihiyon yan. Nagdadala mga yan ng relihiyon. So, agad-agad, nagkakaroon ho tayo ng tinatawag na barrier o balaid. So, kaya ho, ito ho mga ganitong pagkakataon na kung tawagin natin ay sinasadya na paraan, sabi nga intentional, na ikaw ay talagang may gagawin kang kaparaanan para makalapit ka sa tao dahil mayroon kang naisabihin sa kanila. Kasi alam na, kilala na tayo ng tao eh. Nga ho, minsan lumapit ko kami sa isang paaralan dito, dahil nga ho magkakaroon tayo ng malawakan sanang gawain para sa mga kabataan. Hindi ho ako nagpapakilala kasi ayaw ko munang i-expose ang aking sarili. Pero alam ko kilala niya ako. Ay di, kausap ko kami. Ang sabi, kilala ko eh. Sabi ko nung pinakamataas na doon sa school, sabi, kilala ko eh. Hindi pastor. Hindi makakaral ng ibang kilala. Hindi ako nagpakilala. Sabi ko, sir, kilala ko eh. Kasi ayaw kasi natin sana na paragang ang maging kaisipan kaagad, kaya lang naman tayo kumukunik ay ganun. Although yun yung talagang purpose. Pero ang gusto kong sabihin ay mga kapatid ganito, tayo ho ba ay gumagawa ng sinasadyang paraan? Mga kapatid, saan ho yung influence natin ngayon? May mga kapatid tayong nasa paaralan, nasa trabaho, yung mga ganun, yung mga paraan na parang kahit sa maliliit na paraan may sinasadya kang plano para sabihin sa mga nakapaligid sa iyo, meron akong gustong sabihin. Hindi yung direct agad sasabihin mo, may dala kang Bible, sabihin mo, iti pag-aaralan natin. Kasi minsan no, ang tendency talaga, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi ho yan ganun kadali na ipasok sa tao. Kasi ang iisipin agad nila, ibang relihiyon tayo. Period. Established na ako eh. May relihiyon ako eh. Nandito papasok ka, may dala kang Biblia, anong ibig sabihin mo? Na ang relihiyon ko'y mali at ang iyo'y tama. Ganun mo agad ang dating. Pero mapapansin ninyo, ang estilo ni Jesus, siya ho'y sinadya niyang dumaan sa Samaria sapagkat meron siyang gustong katagpuin doon. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa bahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang tao ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Walang diskriminasyon. Ibig sabihin, ito ho ay si Sakeo, doon sa Lucas 19, wala ho siyang diskriminasyon. Sino si Sakeo? Siya ho siyang maniningil ng buwis. Kumbaga, pwede itong ituring na parang mga taong outcast. Ito ho yung mga taong hindi pinapansin. Naalala ko minsan nung binanggit ko, sabi ko, pwede po bang dalhin ang mga adik dito sa church? Sabi ko, may nakita ko, sabi, siyempre hindi ganun kadali yun. Pero meron po tayong isang church sa Pasig, dinala ho niyan lahat ng adik sa church nila, 700 adik. At ngayon ho, hirap na hirap sila ngayon sa pagbabible study, sobrang dami, hindi na nila kaya. Naalala ko, sabi ng isang pastor, ingat lang, may mga pagmakanga, meron pa din may sinasabi sa akin, may tama, kasi baka daw, naalala ko, sa aming kakwentuhan pastor, may pinatay ko palang isang kapitan dito nung nagpapasuko, siguro ay napagkamalaan na hindi maganda ang dating ang sinabi, so pinatay. Ayaw naman natin mangyari yun. Ang gusto lang natin is by faith, tayo ho ay makareach out sa tao sa kaparaanan na sasadyain natin, sa paraan na kung saan hindi naman ho ang dating natin ay tayo ho ay para bagang nagmamalaki o ano pa man, kundi ang gusto lang natin sabihin, gaya ng sinabi ho ng talatang ito. Naparito si Jesus upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. So yun din ho ang ating kalagayan. Tayo ligaw din, na naghahanap din ng mga ligaw ngayon, tayo nakakita na ng daan, ituturo na natin ngayon kung sino ho si Jesus na tanging daan. So yun po ang nais natin pakita sa liwanag. Pangalawa, ang pag-abot. Sa talatang 7, sabi ho dito, may isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, maaari mo ba akong bigyan ng maiinom?
Ang sabi ko doon, may dumating na Samaritana habang si Jesus ay nakaupo doon sa balon. Remember, itong oras na ito mga kapatid, ayon po sa pagtingin doon sa orasan ng mga Hudyo, kasi sila po ay meron tinatawag na ika-4 na oras, 9 na oras, ay ito ho daw ay katanghali ang tapat. Imagine nyo yung init. Ay naglalakad lamang ho sila. Kaya hindi maiwasan na literally ang Panginoon at yung kanyang mga alagad ay gutom, gaya nga ng sinabi, bumili sila ng pagkain at uhaw. So nandito ho si Jesus na nakaupo sa balon. Pero gaya nga sinabi ko, meron na ho siyang intensyon sapagkat alam niya ang mangyayari. Si Diyos, alam niya ang mangyayari. Pero sinadya niya yun dahil nga sa isang tagpong ating makikita. So meron daw isang babaeng Samaritana na kung saan ay uigib doon sa balong yun. Ngayon, tingnan niyo ho ang dating. Ang pagkakasabi dito, verse 7, sinabi sa kanya ni Jesus, maaari mo ba akong bigyan ng maiinom? Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom? Mga kapatid, hindi ho ito karaniwan sa katayuan ni Jesus. Sabi ho sa verse 9, sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Nabakit ko sa inyo kanina, meron hong, kumbaga ho ay parang hostility o sabihin natin ay palakid o sa pagitan o pader sa pagitan ng Hudyo at Samaritano. Isa, siya ay Samaritano, si Jesus ay Hudyo. Pangalawa, si Jesus ay lalaki. Hindi ho ubra. Ikaw ay Hudyo, na lalaki ka, nasa babae ka pang Samaritano, hihingi ng tulong. Ay mapapansin niyo ho na si Jesus mismo ang nagbukas ng usapin. Humingi siya ng tubig. Sabi niya, maaari mo ba akong bigyan ng inumin? Agad, alam ng babae. Tingnan niyo sabi, ako'y Samaritana at ikaw ay isang Hudyo. Bakit ka humihingi sa akin ng tubig? Ano po ang makikita natin doon? Doon ho, pinakita ni Jesus, kung meron mang balakid na nakikita tayo sa sitwasyong iyon, gaya ng ating sinasabi, para kung kay Jesus, wala. Ang nais ko niya ay kumonekta doon sa babae. Kumbagay, nais niyang abutin ang kalagayan ng babae, ipakita yung kanyang hangarin sa pag-abot sa babae nito. Kumbagay, inalis ko ni Jesus yung kanyang, parang yung, alam niyo yung reputasyon, hindi kami tayo may iniingat ang mga reputasyon. Yun na, halimbawa, lalo na pag ang pamilya ninyo, talagang mataas ang antas, o kilala kayong pamilya, wala kayong mga dulis, o mga walang ganun. Parang walang nakikitang pangit sa inyo. Parang minsan ang pangit nung bababakan at sasabihin, ako, ano naman sasabihin ng tao? That's reputation, about our reputation. Mga kapatid, dito wala akong iniingatan sa Jesus na reputasyon dahil siya ho ay, remember, siya ho'y kinikilala na na propeta. Siya ay kinikilala na na guro. Siya ay kinikilala na na mula sa Diyos sa hanay ng mga Hudyo. Ay bakit nandito siya ngayon at nakikipag-usap sa isang babae at Samaritano? So yun ho ay isang, kumbaga ho ay hindi magandang tanawin o pangitain para sa kanila. Pero, kaya nang sinabi ho natin, andun ho ang pag-abot. Andun ho ang habag na gustong ipakita ng ating Panginoon sa Kanya. So, ang naunawaan lamang ng babae sa sinasabi ni Jesus ay ang pisikal na kailangan ng tao. Dahil doon sa tagpong iyon, sinabi ho ni Jesus sa kanya ito, sa verse 10, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito. Ayon mo sa pag-aaral, ito yung balong yun nasa mga 100 feet ang lalim. Siyempre, kumbaga normal lang na sabihin, paano ka makakakuha ng tubig? Sabi nga natin, ang iniisip ng babae ay piskal na pag-ibig o pagkuha ng tubig sa balon. Ngunit, sabi ni na dito ho sa talatang ating binabasa, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalok saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay. Kasi alam nila na ang tubig ay nagbibigay, nagsusustain ng buhay. Dahil kung uhok ka, iinom ka, mabubuhay ka. Dahil kung hindi ka na iinom, sa tindi ng init, maaaring ma-dehydrate at ikamatay. And then verse 11. Nagsalita ang babae, verse 12. Ang balong ito ay pamanat pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom. Gayon din ang kaniyang mga anak at mga hayop.
Higit ka pa ba sa kanya? Verse 13. Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Now, ano po ang gustong establish ng Panginoon doon? May gusto siyang ipakita dahil ang iniisip ng babae, gaya ko na sinasabi natin sa ating tema, seeing the world through the eyes of faith. Hindi pa nakikita ng babae kung ano talaga ang kanyang kailangan. Yung kanya hong felt need, yung kanya hong lamang na perceived need, yung kailangan niyang tubig. So, yun lamang, pero hindi niya nakita na may gustong sabihin si Jesus na mas malalim ang kahulugan doon. Kaya nga sinasabi natin kanina, tayo may mga pangangailangan. At syempre, gusto ko natin yung matugunan. Ang tanong, nakikita ho ba natin yung ganito? Kung tayo may pangangailangan, halimbawa sa areyang ito, ano ho ang dahilan ng pangangailangan ito? May mas malalim ba tayong pangangailangan dito, kaya natin hinihingi ang pangangailangan ito? O ang nakikita lang ho natin ay ang pangangailangan nasa harapan, subalit hindi natin nakikita ang pangangailangan higit sa likod nito. Yun ho ang nangyayari sa tagpong ito, kung saan ay inaabot ng ating Panginoon ang nasabing babae. So, ang karaniwang na galit-galit nakikita ay yun hong pangkaraniwang pangangailangan. Now, ito ho yung gusto natin sabihin, understanding felt needs and the real needs. Doon ho, makikita ho ninyo, ano ho yung felt needs? Loneliness, fear, hunger, sorrow, grief, and pain. Marami pang iba. Naalala ko ho nung sinasabi nga yung tungkol sa seminar sa mga taong ito, ang mga taong ito ay hindi madaling kausap kasi may mga pinagdaanan sila at isa ho sa mabigat na problema ho kasi dito, ang sabi nga ho ng speaker kahapon, yun kung pamilya. Minsan kasi sa atin, hindi lang natin nakikita, halimbawa, na within our family, wala naman ng pamilya walang problema eh. Wala naman ng pamilya perfecto. Lahat yan, may problema yan. Kaya lang ganito, pag yung problemang yun hindi nasagutan, yun huy lumilikha doon sa maaaring asawang lalaki o asawang babae o anak ng another need o napiperceive na need na gusto ho niyang matugunan. Para halimbawa, ganito ho ito. Ito ho yung felt needs. Yan. Pero sa likod ho diyan may real needs. Nalala ko po sabi ng isang pastor, sa Amerika daw ho, in-interview yung mga nakakulong na mga bata. Hindi man nakakulong actually kasi ito ho yung parang lagayan ng mga batang minor de edad na nakagawa na ng mga heinous crime o mga krimen na hindi talagang karumal-dumal. In-interview. Nasabi, ano ang pinakasugdulang bagay sa buhay mo? Bakit nagawa mo ito? Alam niyo ang karaniwan ng sagot? Majority ang sagot. Hindi namin naramdaman ang pagmamahal ng aming magulang. Pinabayaan na nila kami. Mga kapatid, minsan abalang-abala tayo sa maraming bagay. Nakakalimutan ho natin ang mga bata. Kaya nga, nasasabi ko, tayong matatanda dito sa church, baka ho, okay lang tayo, pero kumusta ho ang ating mga kabataan? Kumusta yung mga kumanta dito? Yes, Jesus loves me, yes, I know. Because the Bible tells me so. Pero, nararamdaman kaya nila yung pag-ibig na yun sa pamamagitan ng matatanda sa loob ng tahanan? Problema kung hindi. Ano ho pwede mangyari? Maghahanap sila ng, sa tingin nila yung kailangan nila, pero mayroon palang mas malalim. At ito ho maganda sa ginawa ng Panginoon. Sa pagkakataong iyon, mayroon siyang ibinibigay sa babae na maintindihan niya kung ano ang tunay niyang pangangailangan. Kasi tubig, physical need. Pero ang sabi niya, kung alam mo lang kung sino ang humihingi sa iyo, kaya kitang bigyan ng tubig na nagbibigay o ng buhay. Kaya sabi ng babae, ba, maganda yan, hindi na ko iigib. Tingnan niyo ho yung kanyang pananaw. Piskal. Pero yun ho ang totoo, na nangyari sa tagpong ito. Napag-abot. Ang pagsira sa kinagisnang paniniwala ng kultura, ito yung ginawa ni Jesus. Giniba niya yung pananaw na walang dahilan na hindi ako aabot sa iyo kahit sino ka pa man. Kahit sino ka pa man. Kahit ano pa ang iyong kalagayan. Ginamit ni Jesus ang pagkakataon upang dalhin sa espiritual na pangangailangan ng pisikal. Tubig na inumin ang ginamit po ni Jesus na paraan upang
makita ng babae ang kanyang uhaw spiritually, mayroon kang pangangailangan. Mayroon kang pangangailangan. Ayon sa gusto sabihin ni Jesus. Ipinakilala at ipinadama ni Jesus ang tunay niyang kalooban. Sino ho si Jesus? Isang taong mapagpakumbaba, isang taong mahabagin na handang umabot sa mga taong naliligaw. Mga kapatid, ginakanta natin kanina, we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Sabi ko, Lord, pwede bang hayaan mo ako sabi ko para bang manginig, matakot. Kasi ang karamihan ng Kristiyano, balbal hindi banal. Paglabas na natin ng sin, dito, holy, 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 pero paglabas mo, holy ka pa ba? O baka huli sila. Parang sinasabi kong, Lord, let me tremble. Yung bang matakot ako sa iyo. Na parang bagang sa pagkanta ko nito, nag-aalala ako na, kasi hindi naman ako talagang nagpapakita ng ganung kabanalan. So, kumakanta ko, we cry, holy, holy. Lord, let me be holy. It's like you are holy. So yung pag-abot, ano ho ang ugali na meron si Jesus sa atin na gusto ho niyang makita? Handa ba tayong umabot? Handa ba tayong mahabag sa tao na ating pong nakakasalamuha? Yun ho ang issue ng pag-abot na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sabi ko dito, hindi sila magugutom o mauuhaw, hindi rin sila mabibilag sa matinding hangin at nakakapasong init sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila ng Diyos na nagmamahal sa kanila. Sila'y gagabayan niya patungo sa bukal ng tubig. Ang issue ho ng tubig dito, gaya, ang balon ho kasi stagnant ang tubig. Bagamat sabi nga nila, may current yun. Pero yung balon kasi, ang alam nila, ang tubig stagnant yan. Nandiyan lang ho yan. Pero yan yung natiim, naiinim. Kaya lumilinis. Pero ang ibig sabihin ho ng Panginoon na yung kanyang kahulugan ng tubig na nagbibigay buhay, ito'y, sabi nga ho, ito'y tubig na umaagos. Umaagos. Kumbaga, tuloy-tuloy, isang bukal na umaagos. At ang gusto niyang sabihin dito, ito'y nagbibigay buhay. Di ba pinanggit ko dito, ang sabi dito'y buhay na walang hanggan. So again, ang iniisip ng babae ay physical na tubig, pero ang iniisip ni Jesus na ibibigay sa kanya ay buhay na walang hanggan. So nakita ninyo yung limitasyon ng pagtingin ng babae, yung kanya lang nakikita yung kanyang pangangailangan sa harap, pero hindi niya nakikita yung tunay niyang pangangailangan sa kanyang buhay. So tingnan ho natin ang pang-apat na P, ang pagpapakumbaba. Ang pagpapakilala, ang sabi ho dito, ng tunay na kalagayan ng babae. Ano ho yung tunay na pagpapakilala ng kalagayan ng babae? Kasi pagkatapos ho noon, ay nung nag-uusap po sila, mapapansin ho ninyo na binanggit ito ni Jesus. Ito ho, sabi ko sa inyo, hindi ho ito coincidence, hindi ho ito aksidente. Ang sabi ho ni Jesus ganito. Okay, verse 15 muna. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan mo ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli. Dalawa hong pangitain doon o bagay, nakikita na ng babae yung gustong sabihin ni Jesus, pero ang kanya pang gustong isipin ay ibang klaseng tubig ito. Ito'y himala. Kasi pagkainom ko, hindi na ako mauuhaw. Kaya sabi niya dito, para hindi na ako sumalok muli. Pero sabi ni Jesus, verse 16, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Bakit pumasok ang asawa? Sila magkausap. Bakit pumasok po ang asawa? Verse 17, wala akong asawa. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mo, wala kang asawa. Verse 18, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Yun ang sabi ng babae. Mga kapatid, malinaw
ang gustong gawin ni Jesus. Tinumbok ni Jesus ang kalagayan ng babae para siya ay magpakumbaba. Para bagang yung ikinanya mo sa mukha niya na, bang! Ito pa bang! Eh di yung babae siguro parang naisip, bakit alam itong buhay ko? Alam niyo, minsan tayo nagtatago tayo sa mga sitwasyon na minsan nagdating natin, parang okay lang. Parang tayo ay spiritually okay. Pero minsan hindi mo makita sa atin. Kaya kahit minsan sa mga small groups, kaya kulang na kulang yung kung tinatawag kung parang pag-minister. Kasi wala naman kaagad-agad nagsasabi agad ng problema. Dahil ang danger nito, baka i-chismis ka o tignan ka, nataasan ka ng kilay at sabihin, naku, ganito pala ito. Pero tingnan niyo si Jesus, hindi mo natin makikita sa tagpong ito na kinundinan niya. Hindi niya sinabing, naku po, ito pala ganyan. Sabi lang hindi siya Antonymous. Pero wala nang sinabi si Jesus. Sabi lang, totoo po, sinabi niyo. Sabi ng babae. Tapos nagpaliwanag na sila tungkol doon sa issue ng pagsamba dahil ito ay doon sa may kinalaman doon sa lugar kung saan ginagawa o nangyayari ang tagpong ito. At ano po ang ating makikita doon? Yung relasyon ng babae na exposed at saka yung kanyang paniniwala sa relihiyon. Sabi, pumasok po yung babae. Kasi sabi niya rito, Ginoo, isa kang propeta. Hindi nga ba? Dahil hindi, sabi niya, dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. O, tingnan nyo sabi ng babae, dito kami nasamba. Dito ang lugar, ang bundok ni Jacob. Ito ang aming lugar. Baga pwede niya sabihin na ito ang aming relihiyon. Hudyo ka, sabi mo sa Jerusalem kayo. So nakita ko niyo yung pagkakaiba? Doon pa lang nakikita niyo na yung pag ang tao pumasok sa isang sitwasyon na para bang mayroon kang gustong ipaunawa sa isang tao, ang iisipin ka agad doon dahil may kinalaman mo sa paniniwalang pangrelihiyon, ay meron din mo agad balakid. Pero tingnan niyo ang sinagot niya sa kanya ni Jesus. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmula sa Hudyo. And then verse 23, subalit dumadating na ang panahon, na ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ang ini-expose na ng Panginoon dito ay hindi na sa lugar. It's not about the place. It's about the heart. Tingnan niyo mga tao, kailangan ako'y makasimba, kailangan ako'y makapunta sa lugar. Hindi masama yun, pero ang gusto ko pong sabihin mga kapatid is this. How about our heart? Ayos ba ang puso natin sa Panginoon? Kasi kahit nasa lugar, nasa tama kang lugar, kung hindi ayos ang puso mo sa Diyos, sabi nga may problema tayo. Dahil ang sabi ng Panginoon dito ay ganito, ang sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. In spirit and in truth. Now, ano ang sabi doon? Ang Espiritu dito is small letter E. Not the Holy Spirit, but our spirit. Ang ating Espiritu na kinilos ng Diyos upang magkaroon ito ng pagkakataon na magising sa maimula sa tinatawag na pananampalataya. Kaya nga makikita natin yung ating tema, Eyes of Faith, para makita natin sino ang dapat natin sambahin. And then ang sabi dito ay katotohanan. We know we are in the truth. Wala tayo sa kasinungalingan. Hindi ho ako magiging matapang magsalita sa harapan ninyo kung kasinungalingan lang ang sinasabi ko at ang naniintindihan ko dito ay parang ko'y nag-focus lamang. Naniniwala po ako, sabi nga sa akin mula sa kaibuturan ng aking puso at paninindigan na ito ang totoo na dapat kong sabihin. Dahil mo ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Hindi na yung lugar. Hindi na kung kayo man ay Samaritano, kami Hudyo. Ang pinag-uusapan dito ay puso. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, wala nang Hintil, wala nang Hudyo. Sa harapan ng Panginoon tayo ay magkakatulad. Ang pagpapakilala ni Jesus patungkol sa kanyang pagiging tagapagligtas. Sinabi ng babae, nalalaman ko kung darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya rito, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Yan yung sagot ni Jesus. Ako na kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Hindi ko nagpublish si Jesus. Sabi niya, ako na kausap mo ngayon ang Mesiyas. At ano ho ang tagpo sa bahaging iyon?
dumating ang kanyang mga alagad. So biglang para nag-uusap sila, dumating ho yung mga alagad na bumili ng pagkain, at nabigla sila nang makitang, tingnan yung ang word na ginamit, nabigla sila. Sila ho ay parang somehow perplexed, o kumbaga parang sila ay nagkaroon ho ng pananaw na bakit. Kumbaga siguro baka hindi lang sinabi dito, baka nagbulungan pa yung, bakit kausap ni Jesus? Ano meron dito? Bakit ganito ito? Pero sabi ko dito, nabigla sila na makita nakipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae, ano ang kailangan ninyo? Wala rin nagtanong kay Jesus, bakit niyo siya kinakausap? So sila lamang ang nag-uusap. Minsan ganun tayo. Binabasa natin ang sitwasyon, naglalagay tayo sa ating isip ng issue, at doon na lang po natin inilalagay. Kaya kung ang nangyayari, walang malinaw na pagpapahayag ng katotohanan, bakit nga ba gayon? Pwede kong sabihin na kung wala mang nagtanong sa babae kung ano ang kailangan, is dito nyo makikita yung kaibahan pa rin ho ng mga alagad kay Jesus. Ang puso ho nila, ang damdamin nila ay makatao pa rin. Dahil Samaritana, no way, Hudyo kami. Pero tingnan niyo ho si Jesus, siya na yung Panginoon, siya ho yung umabot sa babae, hanggang ang babae ay magpakumbaba. Ito ho ang issue. Dapat makita sa atin ang pag-abot na may habag at mayroong pagnanais na sila ay madala sa isang antas. Hindi sa lugar, kundi sa puso, na sila ay magkaroon ng tamang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil po doon, ang tao, siya sa kanyang kalagayan ay magpapakumbaba. Dahil alam niya, wala na siyang susuta. Wala na siyang kalalagyan, kundi ang tanggapin lamang ang katotohanan, si Jesus na lamang talaga pala ang kailangan niya. And then, ang pananalig kay Jesus at ang kanyang ay makikita ko natin yan sa huling bahagi na, hindi na ho natin yun naabot ng pagbasa dahil masyadong mahaba. Sabi ho sa verse 41 and 42, at marami pang sumampalataya na mapakinggan siya, si Jesus ho yun, ang namapakinggan ng mga tao. And then verse 42, pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Not because bukas ang kanilang kaisipan to perceive the needs, dahil naniniwala po ako na sa simula pa lamang ng ating pinag-uusapan, kaya dumaan si Jesus sa Samaria, target niya ang mga taong ito. Kailangan niyang buksan ang kanilang mga spiritual na paningin. Dahil kung hindi ho nila malalaman ang mga bagay. Mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa isang bahagi ng ating buhay. Maaaring tayo ho kung hindi kinatagpo ng Panginoon, wala na. Sabi ko nung isang kapatid natin, si Pastor Arnold Aguilar, kahapon nandun siya sa training, sabi niya, yung nagsasalita ho doon taga-CCM, kasi doon ho ginanap ang training, yun ho pala yung dating adik. Ngayon, siya ho papatayin na niya ang kanyang mag-iina. Pero niya inilagay doon sa tent, may hawak na baril. Papatayin na ho niya yung kanyang mag-iina kasi siya ho yung adik ay narinig daw lang ho yung tawa ng anak na sa loob ng tent. Siguro maliit na bata pa yun. Siguro yung yung ganun, alam niyo yung bata, yung hindi, wala namang kamalay-malay na ang gagawin. Doon daw yung parang biglang parang merong sabihin, nagbago. Hindi mangyayari sa kagagawa ng taulaan. Naniniwala ko tayo na pag ang Diyos ay kumilos, kahit sino pa yan. Kahit sino pa yan. So, mga kapatid, nakita ko natin yung pagpapakumbaba ng babae sapagkat in-expose ho ng Panginoon ang kanyang kalagayan. Now, siyempre, direksyon tayo doon after na siya ho'y nagpakumbaba at nalig. Sa verses 28 and 29, ano ho, makikita natin doon, iniwan ng babae ang kanyang baka. Tingnan niyo ho yun hindi pa nakakaigib ito Ayaw ko kung nakaigib kasi hindi na ho natin na lulagan kung napainom pa niya si Jesus dahil sa usapan, parang napaka-intense. Parang bagang naging masyadong madamdami na. Parang dumating na doon sa peak point. Yung parang bagang ito na yung, kung sa pelikula, ay ito yung pinakamatinding bahagi. At sabi ho doon, iniwan na ng babae ang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon. And then, verse 29, halika kayo, sabi niya, tignan ang taong nagsabi sa akin ang lahat ng ginawa ko.
Siya na kaya ang Kristo? Bagamat meron pa ho siyang, kumbaga ho ay tila pag-aalinlangan. Pero naniniwala tayo sa tagpong ito na kinikilos na ho siya ng Diyos sa tagpong iyon. Dahil hindi na para pumunta siya sa mga tao at sabihin ito kung duda pa rin siya. Dahil gusto ho niyang mapatunayan para sa kanila kung sino ho talaga si Kristo. Kaya ho ang ating title doon sa point na yun ay patutuo. And then look at verse 30. Kaya lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Again, ganun mo ba kadali yun? Nasasabi, hoy, hali kayo. Susunod na sila. Remember, kung sa sinabi ng babae na si Jesus, isang Hudyo, parang sasabihin ng mga tao, ay, bakit kami pupunta? Hudyo pala eh. Sino ba yan? Si Jesus, yung Hudyo, yung taga Nazaret. Pero maliwanag po mga kapatid, noong sabihin ng babae ito, sabi sa talatang 30, lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Ang epekto sa buhay ng mga tao ayon sa talatang 39 hanggang 32. So maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. At sabi mo doon sa verse 42, pagkatapos ito sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya mismo. Kumbagay, nagsalita na si Jesus eh. At narinig na ho ito ng mga Samaritano at ang sabi nila, alam namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. And then, alam niyo ba ang pangyayari doon? Sabi ho doon ay, pagkaraan ng 2 araw bumalik si Jesus sa Galilea, si Jesus na rin nagsabi na ang isang propeta hindi ginagalas sa rin ng bayan. So ito'y panibagong kwento na pumasok. Pero sa tagpuhong yun, makikita ho natin mga kapatid, yung kumbaga transformation o revival na nangyari doon sa lugar na yon dahil ho dumating si Jesus. Eh, hindi na ho tayo si Jesus. Tayo ho ay tagapagdala na lang ng kanyang mensahe. Gaya ho ng ating binanggit sa umagang ito. Nawa, makita natin yung ating role na kung saan ay meron tayong intensyon, meron po tayong hangarin na ipakita sa mga tao ang kanilang tunay na pangangailangan. Makita ho ng mga taong ating nilalapitan na kung saan ay maunawaan nila si Jesus lang ang kanilang kailangan at sa gayon doon ho pumasok kumbaga ho yung mensahe na magdadala sa kanila para hindi nila tang isipin na naku, bagong relihiyon lang ito. Sila'y magpapakumbaba at ito ho ang magiging dahilan para sila'y magpapatuto. Nung pinakita ko yung video sa amin kahapon, pinatayo ho yung ilan doon, sabi, pwede bang tumayo yung ilan dyan? Yung mga nasa likod. Sabi ko, may ilang tumayo lalaki, sabi, sila ho yung mga dating drug addicts niyo. Kapatid, hindi naman na tayo kung sabihin ay manggagaya na dapat ganun din tayo. Ang gusto ko pong sabihin sa puntong ito ay tayo ho ay nakakakita ng pangangailangan. Whether tayo believer o yung mga unbeliever na nakapaligid sa atin. Ang tanong ay, naiintindihan ba natin yung tunay na pangangailangan iyon na pwede nating gawing pagkakataon o opportunity ngayon itong ating pinag-uusapan na mayroon tayong plano sa pag-abot sa kanila upang sila'y magpakumbaba sa harapan ng Panginoon at eventually magpapatutuo kung anong klaseng buhay ang ginawa sa kanila ng Panginoon Jesus. Nang sumakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasabihan ng mga demonyo na siya'y isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Ito yung lalaki, inalihan ng masamang spirito. Nung siya'y gumaling na, gusto niya sumama na kay Jesus. Kumbagay, maglingkod, magministeryo na rin. Pero anong sabi mo doon? Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. Pinakamabisang paraan ng patutuo ang makita ho nila na may nangyari sa iyong buhay dahil ho sa biyaya at awa ng Panginoon. Sabi ho ni C.S. Lewis,
Si C.S. Lewis, isang dating skeptics. Hindi siya dati naniniwala sa Diyos. Wala siyang pakialam. Naniniwala kang may Diyos. Walang Diyos. Sabi ni C.S. Lewis. Pero, siya ho ay nagbigay ng kanyang kapahayagan. Siya ho ay tinatagpo ng Panginoon. Sabi niya, pain is God's megaphone for us. Ibig sabihin, yung nararamdaman natin, kung ano man ho yun, parang tinik yan eh. Ang larawan ay tinik. Yun daw ho yung megaphone. Minsan, yung mga bagay na nakikita ho natin, perceived needs, felt needs, panglabas. Pero yung likod noon, mayroon tayong mas matinding pangangailangan. Minsan yung mga pain na pinadadaan ng Diyos sa atin ay kanya daw megaphone o kanya hong, sabi niya, speaker o kanya hong mouthpiece. Parang ginagamit ito ng Panginoon for us to understand His message. God whispers to us in our pleasures, speaks to us in our conscience, but shouts in our pains. It is His megaphone to rouse that word by C.S. Lewis. Mga kapatid, patuloy hong nagsasalita ang Panginoon sa atin. Sana naintindihan natin ang tunay nating pangangailangan at ang pangangailangan ng iba. Let us be God's instruments to reach out sa mga taong naghihintay sa atin upang yung hindi nila makita sa mundong ito na tayo nakakakita sa ating mata ng pananampalataya ay may bahagi din naman natin sa kanila. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na aming Panginoon, aming Ama, Diyos na mahabagin, Diyos na nagmahal sa amin ng labis. Sa puntong ito ng aming buhay, masasabi namin, natagpuan na namin lahat ng pinatagpo mo kami. Maaari hong may nakikita pa kaming mga pangangailangan. Sa umagang ito, pwedeng aminin ng bawat isa. Wala dito ni isa man na walang pangangailangan. Pero, ang nais po naming hingin sa inyo, Panginoon, ay yung pangunawa na sa likod ng pangangailangan ito, ano ho ang tunay naming pangangailangan sa iyo. Nawa ay dumipende kami ng lahat lubos sa iyo, gamitin mo kaming instrumento para hindi lamang makita namin ang aming pangangailangan totoo sa spiritual naming kondisyon, sa aming pagkatao, gamitin mo rin kaming instrumento para ipakita sa iba ang pangangailangan nila sa Panginoong Hesus, na kung saan siya ang magbubukas ng kanilang spiritual na paningin at magbibigay sa kanila ng tubig na bukal ng buhay, ang buhay na walang hanggan. Panginoon, gamitin mo ang iglesyang ito. Binubukas niyo sa amin ang maraming opportunity ngayon, and we want to grab it all, Panginoon. We want to offer ourselves before you as your instruments of blessings, as instruments of the gospel, so that we may be able to reach out to those people who are in need of you, who are in need of this living water that you alone can give to them. Lord, ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.